pati na rin ang mga sausawero at sausawera. Marahil, pati na rin yung mga nanonood sa kani-kanilang telebisyon dahil hindi nila lahat maunawaan kung paanong nangyaring ipinagtatanggol mo nga naman, Ate Gemma, si Kuya Francis sa mga ginagawa niya. Pilit kong ipinauunawa sa Pinaliliwanag kanila. niyo po sa kanila. Yung anong mali. Sa kanya. Yes, ma'am. Okay. Ang sabi po ninyo, hindi po kayo naniniwala dahil hindi po ninyo nakikita yung ginagawa ni Francis. Tama po ba? Okay. So, pakita natin po ito. Hindi naman alam kung dito. Bakit ba Hindi po lumalaban ang anak ninyo, Mang Francis. Tama na po. Tama na po. Ang video na yan ay hindi po galing sa camera namin. Ang video na yan ay galing mismo po sa isang kapitbahay ninyo na hindi na po matanggap ang ginagawa ninyo sa mga bata. Ako po'y naiiyak at naaawa para po sa mga anak ninyo. Ano pong naging kasalanan ng bata nung araw na yon? Sige po, balikan po natin, Mang Francis, para maintindihan po namin kayo. Sandali lang. Binitbit po ninyo yung bata mula taas pababa. Yun po yung 17 years old ninyong panganay. Hindi lumalaban, ni hindi po kayo sinusuntok pabalik. Pagkatapos lumalabas na, hinahabol nyo pa. Ano pong dahilan? Anong nagawa sa inyo ng mga bata? Kasi galing ako sa trabaho nung eh. Yung binili ko sa kanila, hindi nila nagawa. Hindi lang nagawa ang binili ninyo, tinrato nyo na silang parang mga hayop? Eh kung kayo po ang kaladkarin namin, ngayon, mula sa itaas, pababa, ano po magiging pakiramdam ninyo, Mang Francis? Wala pong kalaban-laban ng mga bata. Hindi lang po nagawa ang binili ninyo, na hindi naman po nila responsibilidad yun. Attorney Acosta, yung pong nakita ninyo, ibinigay na ebidensya ng kapitbahay, nakunan na yun ang ginagawa ni Kuya Francis sa mga bata. Yan po bang nakuhang video na yan ay maari na pong maging sapat na ebidensya para po talaga magawa ng paraan na matulungan ng mga batang mailayo na po kay Mang Francis. Sapat na po yan. Ang opinion ko, kinakailangan ang mga anak ni Mang Francisco sa ngayon mawala sa kanyang poder at ipagkaloob natin sa DSWD upang sila ay maprotektahan. Salamat po, Attorney Acosta. Gusto mo bang malaman kung anong nagiging pakiramdam ng mga anak mo sa ginagawa mo sa kanila? Gusto mong marinig? Para siguro maunawaan mo. Lahat sila kasi po ay mga minor de edad pa, kung kaya't mas pinili po namin na hindi na lang po muna ipakita ang kanilang mga muka at yung boses na lamang po nila ang ating pong maririnig. Ito'y mabilis lamang na katanungan para sa panganay na anak ni Kuya Francis. Anong pakiramdam mo sa mga ginagawa sa'yo ni Papa mo? Nasaktan po. Mahal niyo ba si Papa mo? Opo. Pero nawawala yan, napapalitan po ng galit. Naunawaan mo ba kung bakit nagkakaganyan si Papa mo? Naguguluhan rin po kami magkapatid eh. Hindi po namin alam kung bakit ganun ang pinapakita niya sa amin. Oh.
Sabi niya, dinidisiplina lamang niya kayo. Kung sa kanya po, disiplina. Sa amin po, sobra na po yun. Pakinggan lang po natin yung pangalawang anak. Dahil gusto ko lamang pong tanungin, para sa kanya, ano ba ang pinakamasakit na ginawa sa'yo ni Papa mo? Ang pinakamasakit po sa amin yung yung pag-aataw po sa amin na may masaya na pong tamaan na parang hindi po ako makagalaw. Ilang taon na yung bunso na kapatid ninyo? 13 po. 13. Ano naman ang pinakamasakit na ginawa sa'yo ng Papa mo? Yung pinalo niya po ako ng PBC, tapos natawaan po ako sa tagiliran, di na po ako nakahinga. Tapos po yung yung inataw niya po ako sa ulo para pong naturete yung utak ko. Alam kong mahirap ang lahat ng mga pinagdadaanan ninyo. Meron ba kayong nais na iparating na mensahe sa Papa ninyo para matigil na ang lahat ng ito at maunawaan niya ang mga nangyayari? Sana po, tumigil na po yung pagpapalo po sa amin. Sa'yo pa, sana magbago ang iyong ugali. Huwag niyo sanang buntong ang galit niyo sa nanay namin, kaya sa hirap mo sa trabaho. Para sa naman po pa, mahal ka namin pero alam mo naman sa Kristan ako. Sana maunawaan mo yung ginagawa ko kung bakit di po minsan ako nakakilo sa bahay. Marami na akong gawain. Napapagod din po kami. Mahal ka namin pa. Napakabait ng mga anak mo, Kuya Francis. Wala po kaming narinig na sinabi nilang hindi maganda. Kuya Francis, huwag mong itulak palayo ang mga anak mo. Mahal po ba ninyo, inyong mga anak? Opo, ma'am. Sa tulong po ng ating trio tagapayo, sana nga po, hangad naming lahat, yung sinasabing hindi po kayang unawain ni Kuya Francis ang mga pangyayari. Sana po, pag kinausap siya ng trio tagapayo, mas maunawaan po niya. Yung pinaka-immediate na relief, parang ilabas lang. Ilabas lang fun. Parang parang play therapy, fun, just fun. Pure fun na maramdaman nila yung, ano ba yung fun? Kung saan man namin kayo i-refer na ahensya ng gobyerno, isipin nyo ito ay para sa ikabubuti niyong tatlo at maging ng papa niyo. Ha? Okay? Sabi ko nga, for the meantime, we can talk to the guidance counselors na kailangan bigyan sila ng consideration kung bakit they have to, parang siguro may special project that they have to do para lang matapos yung school year. Oo, kita mo. So, isang araw, masyal kayo, kakain, bibiling uniform, bibiling sapatos. Lahat. Tsaka yung graduation clothes, no? Para mayroon kang suotin pang graduation mo, ha? Tapos, mayroon kang bibigay na number sa inyo. Pag naulit-ulit yung nangyari, tawag kayo, ha? Sa ating po mga bisita ngayong umagang ito, lalong-lalo na kay Kuya Francis, napakahalaga para sa amin na talagang pinakinggan mo mabuti ang sinabi ng ating tagapayo dahil kami talaga, lahat dito ay apektado sa nangyayari sa buhay mo. Bago lang tayo maghiwalay, may mensahe pa para sa'yo. Ang ating trio tagapayo, simulan ko muna kay Attorney Ben. Para kay Francis, alam mo, Mang Francis, bagaman tayong mga magulang ay may karapatan na disiplinahin ang ating mga anak, bilang ito nga ay paghahanda natin sa kanilang magandang kinabukasan. Ngunit dapat mong tandaan at dapat nating tandaan lahat ng mga ama at lahat ng mga magulang na ang pagdisiplina sa anak ay hindi nangangahulugang kaya na nating saklawin, kaya na nating abusuhin ang kanilang karapatan. Kaya't sana isipin mo ito at matuto ka na galangin ang kanilang karapatan, galangin ang batas upang sa ganon huwag mapariwara ang buhay mo at maging ng iyong mga anak. Yun lamang.
Siguro kung napapansin niyo kung bakit ho ako napapaluha dahil kasi una-una isa lang ho ang anak kong lalaki at kaedad po nung kanyang bunso. Pareho silang graduate ng grade 6 ngayong March. Kaya napakasakit po sa akin na nakikita ko ang ganong klase na pinipilit ng mga ko. Kaya lang po, ngayong fourth year, ang fourth grading, hindi ako nakakapasok dahil kasi po palagi po akong inuutusan. Pero gusto ko pong graduate. Para sa isang bata na may pangarap na pinuputol ng kanyang magulang, lalo pong masakit para sa isang ina na makadinig ng ganon. Sana maintindihan nyo, hindi lang sa